Kamusta mga ka-monkeypox? Uncle Rock here. Dito ako sa page ng Isang Malaya. Parang napakatagal ko yata hindi nakapag-stream dito. No? So, good evening. Kamusta oras na ba? 11:16. So, may mga gising pa ba sa inyo dyan? Musta? Nothing much. Mga random conspiracy thoughts lang. Mga pag-uusapan natin tonight. Kumusta kayo? Sige, tira tayo. Few things I would like to talk about. Mga opinion lang natin na may basihan din naman. So, ano ba mga recent news? Monkeypox. Okay. Lumabas na daw yung na-incorporate na dumatabang term nila doon na-incorporate na daw nila yung RT-PCR sa monkeypox. Okay. So, sinong nakakilala kay Kary Mullis? Paki-educate na lang mata. Sige, ako. Kary Mullis, basically, siya yung inventor nun. Okay? Kasi I always stick with fundamentals. Hindi ka mawawala if you know the fundamentals. Kary Mullis, siya yung inventor ng RT-PCR test na dinideny ng mga tao na hindi daw siya. Okay. Ano daw, Drosten na daw yung nag-update. Pero it's still sino po dito yung mga may kilala na, or sino dito yung naniniwala na questionable yon, yung RT-PCR? Okay, so nagkakaintindihan tayo. Kasi nga po, ang ginagawa lang niyan is, nagme-measure, tapos, ganito lang yung kasimple. Sila lang yung naggagawa-gawa ng conclusion doon sa nakikita nila. Okay, ulitin ko, hindi siya inimbento for that purpose na mag-diagnose ng mga diseases. Kary Mullis po yan. Okay? If you want a more detailed explanation on yung German New Medicine perspective, I believe naglagay ako ng link sa pinned post ng Isang Malaya. Kung gusto nyo po, upuan nyo po yan. There's, parang siya 2-hour presentation ni Kary Mullis. Ni Caroline Marcolin. Paliwanag. Dead cell debris. Yan. Good job. Thank you. Sila lang yung gumagawa ng conclusion. Sila kasi yung may hawak ng official science. Kaya ganon. Kaya yun yung pinapaniwalaan. Diba? Wala tayong magagawa eh. Sila yung authority pagdating sa science. Kaya wala tayong magagawa. Yan. Ang magagawa lang natin is to decline as much as we can. Refuse as much as we can. Kung ano yung mga natututunan po ninyong pamamaraan para mag-refuse, gawin po ninyo. Kung kayang daanin sa usap, Sa pakiusap, pwede. Kung ayaw, pakitaan nyo po ng mga papel. Ano bang pwede nating papapel dyan? RA 11525. Meron kasing provision yung RA 11525 na Section 12, sa baba nung nakalagay doon na yung not mandatory requirement for educational, employment, and government transaction purposes. Sa baba lang nun, may nakalagay doon, vaccinated individuals are not considered immune. Okay? So, gagamitin mo siya, ganito mo siya ipoposition. So, ibig sabihin, kahit pala hindi ako vaccinated, kahit pala vaccinated ka na, parehas lang pala tayo na pwede magka-virus na yan, magka-COVID. So walang katuturan ito. Okay? So in the words of Gov Gwen, so marami na daw sa kanila nag-submit sa vaccination. Pero yet kailangan pa rin mag-face mask. So doon nyo na lang po laruin. Kasi bakit batas yung mas okay gamitin? Mas may pangil. Kasi yan yung something na written na ginawa ng ating gobyerno. Ayan. Bakit Uncle Rock may mga nagsasabi na batas daw ng komunista yung RA 11525? Ganito kasi yan. Oo nga po, hindi makatao siguro yung part na walang pananagutan, di ba? Yung pharmaceutical, nagturok sa'yo, government officials, wala silang pananagutan sa kung ano mangyari sa'yo. Sa Section 8 yata yun ng RA 11525. Oo nga. Pwede. Kasi unconstitutional ba yun? Pwede. Kung
Kung mag-iiba pa yung timpla ng hangin. Pero sa madaling sabi, nag-agree naman ako doon. Pero kasi, wag niyong pansinin yun. Alam niyo kung bakit? May provision naman na pabor sa atin eh. Gaya niyan, pwede mong gamitin yung Section 2 na ito experimental. Yan. Pwede mong gamitin yung Section 12 na nagsasabi na ito hindi mandatory sa edukasyon, trabaho at mga transaksyon sa gobyerno. Pwede mong gamitin yun. Ngayon, kumbaga, ang gagawin natin dito is gamitin mo sa kanila yan, gisahin mo sila sa sarili nilang mantika. Kung totoo man yun na batas ng komunista, gamitin mo sa kanila yung pagkakomunista nila. 'Di ba? Gisahin mo sila sa sarili mong mantika. So, ganun yung mas magandang mindset kesa yung isasantabi mo na lang yung RA 11525 na parang, ano, 'di ba? Mas magandang mindset yung gamitin mo yan, panggisa mo sa kanila. Yan, meron pa. Actually, sa totoo lang, hindi ka nga pwedeng tanungin eh. Kung batas at batas lang, hindi ka nga pwedeng tanungin na may kung bakunado ka o hindi eh. Kasi merong tinatawag na Data Privacy Act of 2012. Yung nakalagay doon niya. Hindi ko na maalala kung saan yung section na yun eh. Pero may nakalagay doon na pwede kang mag-refuse kapag may nagko-collect ng data mo. Lalo na pag ito may kinalaman sa kalusugan mo, sa health. Kunyari, may almoranas ka, pwede mong hindi sabihin yun. Kunyari, nagtitake ka ng pampatigas ng ethics, pwede mong hindi sabihin yun kung nadyajahe ka. Kunyari, insecure ka sa isang sakit mo, siyempre, karapatan mong hindi sabihin yun. The same thing na mga tinitake mong gamot, yan, including vaccines, pwede mong i-refuse. Actually, nakikita ko yan sa mga kung babasahin lang sana ng mga tao maigi yung mga pronouncements ng even mga companies pag may mga memo for employees, kung babasahin lang natin maigi, may mga nakalagay doon disclaimer eh. Pwede kang mag-refuse na okay, I'm not comfortable na or wag ka na lang pwede kang hindi mag-fill out ng mga survey. Kung yari may survey sa company niyo na vaccinated ka o hindi, pwede kang hindi tumanggi. Kaya ang Rock, ba't yung iba ang kapal ng muka? Talagang nananakot. Ganun po talaga. Hindi po pare-pareho. Hindi tayo tinimbang ng pare-parehas eh. May mga po talaga COVID level 999 na mga tao. Talagang hindi po nila magets yung premise natin. Tsaka pakiramdam ko din kasi naiinsulto sila eh. Naiinsulto sila na hindi tayo naniniwala sa mga science nila. Na hindi tayo nag-submit. Lalo pat ngayon, habang tumatagal kasi, napapatunayan with empirical evidences, walang empirical validity yung kanilang sinasabing global pandemic. Global na pandemic pa, di ba? Na walang katuturan. Ang paano natin poprotektahan yung mga sarili natin? Well, nagsisimula yan sa sarili mo eh. Kapag pinresent mo yung sarili mo na parang hindi mo alam yung sinasabi mo, syempre, parang i-underestimate ka nila. Nagsisimula yan sa sarili mo. Ano pa mga pwede mong gamitin? Sa face mask, yung GM6, nag-work po sa akin yan. Nasita po tayo sa tapat ng mall, naglalakad ako. Tapos, wala daw akong mask, ganyan. Sabi ko, sir, ano bang alert level na? Alert level 1. Sabi ko, sir, sabi ho kasi ng Manila prosecutor, hindi ho yan enforceable pag alert level 1. Pinakita ko. Ayun, lusot. Nananakot. Normal po yun. Lalo yung mga pigoy, I'm sorry, this is not to bash yung mga kapulisan natin. Pero may mga ganun po talaga eh. Nagiging kultura na yung police patola na tinatawag. Nagiging nagiging toxic culture na dito sa atin yan eh. Yung tipong nananakot. Alam mo, sabi sa akin, sabi ko, sir, may asthma ho kayo kaya may asthma ho ako kaya hindi ako nagmamask. Alam mo sagot sa akin? Hindi ako maniwala sa'yo. Patay tayo dyan. Pwede ba yun? Pinakitaan ko din ng MedCert na pinrint ko kasi asthma yung aking nilagay doon. MedCert na galing kay hindi ko nababanggitin kasi hindi siya nag-i-issue noon eh. So meron tayo noon. Pinakitaan ko ng GM6 yun, nakalusot. Nung nararamdaman nga nilang sumasagot to. Nung pinakita ko yung GM6, ito pa nakakatawang sagot ng isang pigoy. Sabi niya,
Eh, dun nga sa korte, sila nga nakamas eh. Ganun, pwede ba bang alibay yun? Kumbaga, it only shows how shallow some other people think. So, ibig mo sabihin, kapag lahat sila tumalon sa building, makikitalon ka na rin. So, alam mo yon, walang lalim mag-isip itong mga tao na to, no? Basta na lang makabato ng ribat. Pwede mo ba sabihin yun? Na, sila nga sa korte, nagmamas sila eh. Kung, di ba? Kung ano hindi naman pwedeng gagayahin mo na lang basta-basta yung mga tao, yung ginagawa ng tao. Makikisali ka sa groupthink just because a lot of most people are doing the same. Ba, hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng makikigaya ka na lang sa ano. What if nakakamatay pala yung ano na yan, di ba? Hindi naman po pwedeng gano'n. Yan. So, try your best, no? Nandyan sa pinned post yung GM6. Napapahiya, totoo yan eh. Napapahiya sila ngayon eh. Ngayon, tinan mo, pansinin nyo, yung mga doctor vloggers na ano dyan, di ba? Tumahimik sila, biglang iba yung topic na nila ngayon. Napapahiya na kasi sila eh. Wala na naniniwala sa kanila. Merong isang nag-comment sa akin na ano yun eh. Tanong ko kasi, bakit sa tingin ninyo mas marami na yung mas willing makipagbardagulan yung mga tao pagdating sa kanilang political beliefs kaysa sa ipagtanggol yung kanilang health freedom? May isang nag-comment, sabi niya, kasi daw sa tingin niya yung iba tumatahimik na lang sila. Pinili na lang nilang tumahimik kasi unang-una bakunado na sila eh. Kailangan na lang kapitan kung ano yung meron sila eh. Kasi kapag tinanggap nila sa sarili nila na nagkamali sila, malaking responsibilidad yun eh. Ayaw kasi natin na sisisihin natin yung sarili natin na nagkamali tayo eh. Masakit yun eh. Kaya kahit obvious na scam itong mga nangyayari sa lipunan natin, tahimik na lang, ignore na lang. Kasi mas magandang i-ignore na lang, at least may peace of mind ka. Well, ako kasi hindi ako ganong klaseng tao eh. Pag alam kong may mali ako, may isip ko palagi yun eh. Parang mali, tama ba itong ginawa ko? Eh, what if totoo nga yung sinasabi na ano nga ito, this is a global agenda. So, biktima ako. May isip mo yun eh. For sure, merong mga bakunado dyan na nag-iisip ng ganon. Yung tipong, oo nga, no? What if totoo yung mga global agenda na sinasabi na yan? Eh, di ibig sabihin, damay ako. Good evening po sa inyo. Good evening. Okay, ano ba mga gusto natin pag-usapan? Monkeypox, ba? Alam nyo naman, lumabas na naman. Akala ko hindi na matutuloy yung monkeypox na yan eh. Ay, tuloy na naman. Eto na. So, tingin nyo, bakit sa tingin ninyo tuloy-tuloy ang kanilang paggawa-gawa ng mga mga so-called diseases na yung mga invented? For sure, mayroong lalabas niyan asymptomatic na monkeypox. So ridiculous. Bakit sa tingin ninyo? Bakit sa tingin nyo kahit obvious na kahit katakot-takot na mura ang inaabot nila, parang wala silang nakikita, tuloy-tuloy pa rin? Bakit sa tingin ninyo ganun? Naniniwala kasi ako na ano yan eh. Ano kasi, kailangan sumunod sa programa. Kailangan mo sumunod sa programa. Kasi nga po, mayroong malaking kulto na nasa likod nito eh. Kung hindi kayo familiar sa mga ganitong klaseng topic, matulog na po kayo kasi medyo dark. Sa totoo lang, medyo dark talaga ito. Naniniwala ako. Ako personally, base sa aking mga research and mga reading ko, ito ay malawakang attempt to control humanity. Bakit Uncle Rock kailangan nilang kontrolin yung humanity? Kasi meron silang global agenda. Ano yung global agenda, Uncle Rock? Ito na lang, i-connect mo na lang. Ayoko sa bibig ko manggaling eh. Come up with the conclusion. Noong 1960, we were only 24 million. Look it up on the internet, sa Google, sa YouTube. Tignan nyo yung mga documentaries noong 1960 about Philippines. Kung paano i-describe doon kung gaano lang tayo kadami. Now,
alam mo yung exponential growth ng population. Exponential growth ng population. Mas dumadami ng dumadami. Because kasi nasasagad natin yung old age natin because of industrial revolution na nangyari nung 7,000 years ago pa yata yung nangyari. Hindi na tayo yung malnourished kasi sagana na tayo sa pagkain eh. Abundant na eh. So, as a result, naging nag-thrive yung ating species na nasasagad natin yung old age. Ang nangyari, dumami tayo ng dumami. Exponential growth. Kahit naman mapapansin nyo naman mag-google kayo, ano yung itsura ng Commonwealth nung 1980s, mga ganyan. Ano yung itsura ng EDSA? Napakaluwang ho. Ngayon makikita ninyo, before pandemic, maaawa ka sa mga nag-aabang ng bus. Nandun Bruno. Nagsisiksikan lang ba tayo sa city? Probably, pero hindi mo madideny na kahit sa probinsya dumadami ang tao. Walang pinipili. Tsaka, ang pagbasihan natin numbers, wag yung pagkukumpulan. May nag-exponential growth kasi yung population. Naniniwala ako, sa bibig na mismo nila Bill Gates nangyayari, na lumalabas yan eh. Sa bibig na nila mismo nang gagaling. Kung sinusundan niyo yung World Economic Forum, mga ganon, yung mga books nila, yung The Committee of 300, dati pang binabanggit yan na it's going to be a big problem. It's going to be a problem. And, ako ito sa conclusion ko lang base sa aking sariling palagay. Para sa mga global elites, they are doing, sa palagay nila they are doing humanity a favor. Feeling nila sila yung bayani. Perspective nila yun eh. Out imagination ko lang yun kasi tala mo yung effort na ginawa nila para i-execute ito. Kung hindi po kayo aware na nagkaroon ng simulation a year or 2 years before 2020 pandemic, nako po, huli kayo sa balita. Nagkaroon na po talaga ng simulation kung paano nila i-execute itong mga panluloko na to. Yan. I-follow nyo si Yuval Noah Harari. Magbabanggit tayo ng mga sources para para pagka pinact check tayo, basahin nyo din yung mga sinabi ko. Follow nyo yung mga books yung mga speeches ni Yuval Noah Harari. Siya yung author ng Sapiens, Homo Deus, tsaka 21 Lessons of 21st Century. Marami pong audiobooks niyan sa YouTube. Mamili ka kung sinong gusto mong boses dun sa marami niyan. Kaya yun yung kanilang perspective na gumagawa sila ng favor for humanity. Sino dito yung nakapanood ng pandemic series, yung pandemic na documentary? Sa dulo doon sinabi, tayong species ng humanity daw, yung parang naging naging pest ng Earth. Kasi nga nag-thrive, kinain natin yung dapat sa ibang yung demand natin for resources is tumaas because dumami tayo. As a result, yung space na para sa ibang species sana, yung food na para sa ibang species sana, napunta na sa atin. Kaya yun yung kung kung magkakaroon ng yung sinasabi na hindi nagkakamali ang nature, para sa tingin ko yun yung naging glitch. Because of kasi kaya lang naman tayo napadpad sa ganitong situation because tumalino yung tao eh. Tumalino kasi tayo eh. Na-decipher natin yung mga sekreto ng nature. Kaya, tayo, di ba? Hindi ka na nagtatanim ng palay, di ba? Hindi ka na nag-aalaga ng manok, hindi ka na nag-aalaga ng baboy, ng baka. Binibili mo na lang yung pagkain, ready na. Minsan nga, processed pa. Kasi sa agricultural revolution na nangyari, nalagpasan kasi natin eh. Kaya na nating mass produce ng pagkain. Doon natin nilamon yung ibang species. Kaya yung nag-thrive yung ating species.
Kaya, wala na natira para sa iba. Unti-unti na natin kinakain yung para sa ibang species. Kaya yun yung naging problem. Kumbaga, kung sasabihin nga kung saan nagkaroon ng mistake ang nature, doon, yung sa cognitive evolution natin. Cognitive evolution, nag-evolve yung tao. Ngayon nga, kita mo kung paano tayo nag-evolve. Imagine, yung organismo ko can broadcast may mga 100 na nanonood sa akin ngayon. Hindi naman wala naman akong TV station, 'di ba? 'Di ba? How we evolved. Imagine, this was just a dream 50 years ago. Pero ngayon it's happening, and continuous na nagta-thrive yung ating species. So, yung ba yung purpose? Malamang sa malamang. Parang hindi mo naman siguro kailangan maging sobrang talinong tao para mag-come up with that conclusion. Ako po talaga naniniwala ako dun. And I'm ready. And I'm ready na baka mali din yung aking conclusion. But panahon lang magkakapagpasabi niyan eh. There are people who don't agree with us. And ready ako dun. Di tama ka. Di sana tama ka. Di sana totoo lahat itong nangyayari. Sana nga may disease, may talagang deadly disease. Ang sapiens theory din ba? Pwede. Pero kasi sa akin, binibase ko lang din sa tingin ko yung mas makatotohanan. Kasi there are people who are offended that I read these books, and there are people who unfollowed me because sa akin kasi yung pagkakaintindi nyo sa mundo, hindi ko na po yun problema eh. Kung ano yung pagkakaintindi ko, yun yung kung isulong nyo po yung mga pinaniniwalaan ninyo sa sarili ninyong page. Kasi sa akin, isusulong ko kung ano yung pinaniniwalaan ko. Tatayuan ko yun hanggang kung magkamali man ako, let it be. There are people who don't like me because kung ano yung mga sinasabi ko. Kasi I have a very unique view din eh sa mga bagay-bagay. There are people na kasi sa akin, pag hindi nagmamatch yan sa equation, i-reject ko yan. Ganun lang naman yun. Totoo yan. Kasi yung mga lupa, yan eh, yan ang mga real, talaga, mga real wealth. Kasi space mo yan dito sa Earth eh. Meron kang, di ba, sa surface ng Earth meron ka. Yan nga, black market itong pandemic ng mga mayayaman eh. Kaya sino yung mga mayayaman na lalong lumayaman? Rich are getting richer. Sabi nga naman, di ba? Anyway, ano ba yung topic ko kanina, mga kipax? Nabanggit din niya sa book na The Committee of 300, di ba? Na kung paano nila i-execute yung kanilang population control agenda through ano ba yun? Ano ba yung tamang term na ginamit niya dun? Organized epidemics. Di ba? Organized epidemics. So, ayun. May chance ba? May chance po. Hindi naman yan, may chance ba tayong maatakas? Ito kasi yan eh. Come to think of it, ito, medyo dark to ah. So, tingin po ba ninyo, lahat makakasurvive? Hindi talaga. Hindi talaga. And, obvious naman na marami na ding, di ba? Marami nang hindi pinalad. Marami nang hindi pinalad. Maraming hindi pinalad sa mga baku-bakunan na yan. Kaya tuloy-tuloy pa rin ho yan. Ayan na yung kanilang narrative until matapos yung may pag-asa ba tayo? Mayroon po, malaki ang pag-asa. Kasi yun yung pumapasok yung psychological warfare eh. Kasi tinan nyo maigi, kung paano nila shinape yung ating worldview over the years. Kung iisipin mo maigi, kaya lang naman nagka-leche-leche yung humanity because of people na may agenda. In a case of pharma and a case of medicine,
Of course, lahat tayo nagsusulong ng kanya-kanyang agenda eh. May mga tao na naging sobrang powerful sila sa mundo because naging successful sila to push their agenda. May mga family na nag-thrive sa society natin, sa buong mundo, because naging successful sila na i-push ang kanilang agenda. They're just too intelligent to decipher human psychology na na-exploit yung ating species. Na-exploit tayo. Kaya naman may mga nag-thrive na mga pamilya sa mundong ito. Because pinush nila yung agenda nila. Ano yung agenda na yun? Could be power, could be money, business. Pero nag-thrive. Nag-thrive sila. Sila yung nag-dominate. Nag-dominate sila sa mundong ito. Because sa nila yung power eh. Na-decipher nila yung human mind. Kaya tayo nagka-leche-leche ng ganito. Kumbaga, a lot of people na kiniklaim nila na oy, I help people, ganyan. Tumutulong ako through medicine. But in reality, if you know how deep this problem na meron tayo ngayon, wala pong ganun. Talagang agenda naglalabanan tayo ng agenda eh. Yan ang katotohanan. Agenda. Agenda ni ganito, iba. Agenda ni ganito, ganyan. Wala pong taong walang agenda, whether it's conscious or unconscious. Kaya yung sabihin na lang wala silang agenda by doing you're you're naive. Sabi, lahat ng tao may agenda. Conscious or subconscious, meron tayong agenda lahat. Nangyayari lang, yung iba sobrang laki ng kanilang agenda na it's affecting the population, affecting the world. Ganun eh. Consumerism, agenda rin yan. Business. There are people na dun sila nag-succeed naman sa consumerism. Kumbaga, alam niyo ba yung buhay na meron tayo ngayon, kahit sabihin nating lower middle class ka, yung buhay na meron tayo ngayon, sa panaginip lang ito ng mga sinuunang tao. Biruin mo, may ka dyan, may internet ka. Kung gusto mong panoorin, pakinggan at the tip of your fingers. Gusto mong kumain ng masarap, pipindot ka lang, basta may pera ka, pipindot ka lang sa Grab or sa Food Panda. Pangarap lang ito ng mga sinuunang tao, ba't nai-experience natin ngayon? Sino ba namang hindi nag-enjoy sa consumerism? Ako, I enjoy consumerism. However, may mga bad effect din yan eh. Too much of something nga is not, is bad, di ba? Too much of something. Ako siguro yung sa social media, di ba? TikTok, tas gumawa ng reel. Kinopya naman yung konsepto ng Facebook, di ba? May reel videos na ngayon. Umiwas nga ako sa TikTok. Inan-install ko yun kasi it's time consuming eh. Kaka-scroll up mo ng mga videos. Hindi mo alam 1 or 2 hours ka na palang nag-i-scroll, di ba? Ngayon, di ba, sa Facebook, ganyan. Ang nangyari kasi, na-dumb down ang humanity because of consumerism. Yung entertainment, it's a form of consumerism. Consume. Manood ka ng mga entertaining. Educational naman yung iba. Pero, pansinin mo, hindi naman lahat educational. Yung iba, entertainment. It's just, distracting us. Bakit naka-apekto yun sa pagdadumb down ng mga tao? Uncle Rock, grabe ka naman. Kasi, yung mga tao ngayon, nadidistract sila na to the point na hindi na nila pinapansin yung mga importanteng issues ng ating lipunan. Ignore na lang. Hayaan mo na. Hayaan mo na sila dyan. May kaibigan ako dati, nagsabi sa akin yan eh, na parang nakaharap ko siya sa isang inuman. Sabi niya sa akin, parang may pinag-uusapan yata kaming social issue nun. Sabi niya sa akin, hayaan mo na yan. Hayaan mo na. Hayaan mo na yung gobyerno. Okay naman yun. Hayaan mo na yung gobyerno, but hindi sa lahat ng pagkakataon kasi is tama ang gobyerno eh. 'Di ba nga, 'di ba? Yung ownership ng mga
mga telco, mga utilities, dapat hindi yan, 'di ba? Nasa constitution din 'yon. Dapat hindi lalagpas sa ganitong percentage yung foreign ownership. Nasa constitution din 'yon. Dapat i-take over ng gobyerno pag may mga nasa emergency yung 'di ba? Sabi daw sa constitution kailangan i-take over ng gobyerno yung utilities kapag nasa emergency yung bansa. Ginawa ba? Hindi. 'Di ba? Parang tayo dito sa baba, it's sad to say na tayong mga nasa babang mga commoner na mga simpleng taong mamamayan lang wala tayong say sa kung ano yung ano nila. Pero naniniwala pa din ako na kapag nagising yung enough number of people magising at tamang diskarte, let's all turn off mainstream media. And then, tayo yung maging media. Tayo yung maging media sa sarili natin. Na ipakalat natin kung ano talaga yung katotohanan. Hindi yung katotohanan na gusto nilang isubo sa atin para sumusuporta sa kanilang mga agenda. Yun pa nga lang hindi pagpapagraduate. Ilang beses siyang may nag-message sa akin. Hindi daw makakapag-graduate yung kanilang anak dahil wala daw yung vaccination card. Di ba malinaw na paglabagin sa RA 11525 Section 12? It should not be a mandatory requirement for education. So, dito gaguhan talaga. Sorry pero dito sindakan. Sisindakin ka kung magpapasindak ka. Kaya nga, ang confidence kasi, yan yung magiging weapon mo. So, paano ka magiging confident if hindi mo rin alam kung paano pala lulusutan yung mga ganyan? Kaya nga, importante, kahit pa man lang paano, alam mo yung mga provision or at least meron kang kopya ng RA 11525. May mga pangit na provision pero gamitin mo ito para panggisa natin sa kanila. Yun lang. Ano ba? Ayun na, sige na. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho, mga kaibigan. So, magandang gabi. Ano ba mga natin? So, ang conclusion natin, just keep on doing what you're doing. Kung kayo yung nag-share kayo ng mga nagre-red pill kayo sa social media, comment section, tuloy nyo lang po. Kasi nagke-create yan ng groupthink or bandwagon. Tumahimik yung mga tao na kontrahin tayo because pinagtulungan natin sila. Takot din yan silang makuyog, of course. Dapat hindi naman sila dapat sa groupthink madala. Pero kasi may mga tao na sobrang fucked up nila, daanin natin sila sa social engineering. Kailangan, ayaw nyong, hindi ka naniniwala sa sinasabi namin na hindi nag-i-exist yung virus na yan. Daanin natin sila sa social engineering din. Kung paano tayo social engineer ng mga mainstream media, gamitin natin sa kanila pabalik. Ganun na. Kaya nga ito, psychological warfare ito Psychological warfare. Nasa World War 3 na tayo Kung hindi pa kayo aware. Ito na yung World War 3. Anyway, maraming salamat sa pagtsatsaga nyo. It's a late night live. Ngayon lang ako nakapag-live ulit dito. So, follow me sa aking mga social media at abangan ninyo ang mga next na stream natin dito. So, magandang gabi po sa inyo lahat at tulog na tayong lahat.